welcome back. All right, guys, welcome back to my channel, and this is Piso Shanti. Once again, meron po tayong another video na pag-uusapan dito regarding sa pinakamalaking fake news peddler ng balat ng social media. Palakpakan! Yan. Ayan. So, ngayon guys, mainit itong usapin na 'to sa social media, especially dito sa bagong gawa na bridge na tulay sa Davao City, which is ng Bukana Bridge. So, alam naman natin 'no, na yung mga of course, ah, etong mga credit grabber talaga is they have to do what they need to do in order to recognize their effort as, even though that's not their effort, 'no? Ito ihihimayin natin, but I'm not going to talk about PBBM here. We're going to talk about how this guy, um, kumbaga niloloko nila yung mga tao, 'no, sa ano nila, sa panig nila, 'no. Ginagawa nilang bobo. O, palakpakan naman diyan, okey? Oh, so palakpakan tayo, palakpakan dahil ginagawa kayong bobo ni Sangkay diyan sa mga nanonood sa kanya at nagpa-follow sa kanya. Ginagawa lang kayo ng bobo sa kanya. Palakpakan diyan. Ay naku. But anyway, eto, simulan natin. Panonoorin natin yung video niya, 'no. Etong video na sinasabi niya dahil nga daw merong nakalagay dito na 2023. Ibig sabihin si PBBM daw nagsimula sa project na 'yan. Pakinggan muna natin, guys. Eto po mga sangkay, makikita po natin dito, ang contractor ay China Road and Bridge Corporation or CRBC. Alam mo ba kung ano yung CRBC? Alam mo ba kung ano yung background ng CRBC? No? Kung alam mo ba na yan ay state-owned ba yan ng China? Or is a private contractors? No? Inalam mo ba yan? Oh. So, kung hindi mo alam, then talagang wala or either wala kang alam or talagang nagpapabobobohan ka lang, 'no? Eto, pakita ko sa inyo, Eto, guys. Yan. Oh. Is CRBC state-owned China? It is yes. Now, we're going to iko-connect na natin yan, 'no? Iko-connect na natin yan kung bakit, 'no? Ang sinabi ni Bongbong Marcos, 'no, kaibigan nilang contractors ng China, hindi man lang binanggit, 'no? Hindi man lang binanggit na state-owned firm o kumbaga sabihin lang na Republic of China. Kasi may-ari niyan China din, eh. It's a state-owned, 'no? Talagang tuloy ang misleading ng mga tao nito, guys. Nakakahiya talaga, 'no? Hindi nila ni-recognize ang Republic of China. Nako. Anyway, eto, continue tayo, guys, 'no? Construction period. Ito kailan nag-umpisa ang pagbi-build up nitong Bukana Bridge. Oh, basic lang 'yan. Sobrang basic lang 'yan kung kailan mag-construction. Ang tanong diyan is paano siya na-negotiate, 'di ba? Hindi naman pwedeng magiging bridge na 'yan kaagad nang walang negosasyon, 'no? Napakatanga mo na. Magiging bridge na lang 'yan kung walang master plan, 'di ba? O, palakpakan sa utak itong tao na 'to, 'no? Grabe. Sakad sa buto ang pagiging, sinungaling nitong tao na ito. Alam nila, hindi 'to bobo sa totoo lang, guys, hindi 'to bobo. Bakit? He is smart enough to bait people, 'no? And in fact, marami 'tong video na malakas talaga na
umaabot din ng milyon-milyon. Doon malakas siya sa conspiracy. So matalino siya. He has the gift on how to create or to draw people in his channel. But this one, I can sense na talagang nagpabububuhan lang to. No? O talagang walang kredibilidad tong tao na to magsalita. Okay? Dahil sobrang sinungaling. Okay? Play natin. Nakalagay po dito November 2023 Ano na yan? at matatapos Walang ano yan, walang bearings yung ano niya. Oh, ito. ang contractor ay China Paulit-ulit Road na lang. and Bridge Corporation. Ulit-ulit. Kasi para hindi po nadadaya mga sangkay ng yung mga proyekto, hindi po nakukurap. O, katulad po nito mga sangkay. Hindi talaga makukurap yan. Alam mo bakit? Kasi nung 2018 nang aprubahan na ng China yan. Napirmahan na ng China yan. Definitely they already agreed that the China were going to fund the bridge. Ibig sabihin hindi manggagaling ang pondo sa Pilipinas, no? Hindi manggagaling yung releasing ng pera sa Pilipinas, kundi ang China mismo ang magre-release dahil ang gagamitin nilang contractors is yung state-owned. So lahat ng procurement noon, no? Lahat ng mga materials, equipment, China ang gagamitin. No? So, paano makukurap ng DPWH, ng bagong administrasyon kung wala silang access doon? Paano makukurap ng mga ahensya ng gobyerno o yung mga papasukan ng mga anomalies dyan kung ang China ang may control? Diba? Ang hirap. No. Walang makukurap yan talaga. Malungkot. Malungkot yung wala silang nakuha dyan. Okay. Sige. Ngayon, na na-booking nga mga sangkay, actually nabisto na walang kinalaman dito si PI. Paano ba nabisto? Ang tanong dyan, paano mo nabisto? Dahil lang ba dito, nabisto na? Ha? Hindi mo nga nilatag sa mga tagapanood mo kung kailan ba nagsimula ang negosasyon? Paano ba nagawa ang master plan? Hindi mo nga nabanggit yung coastal road, which is dugtong dapat yan sa bridge. Yan ang mga detalye na hindi mo nabanggit. Of course, yung mga ano mo naman, mga naniniwala siya, ay, oo nga, no. Ay, nako. Ewan ko lang sa inyo, yung mga loyalista dyan, no. Mag-isip kayo. Okay lang naging loyalista kayo, pero wag lang kayong maging tanga o bobo na katulad nito na talagang sagad sa buto ang pagkatanga at bobo at saka sinungaling pa. No? Dahil sa yan. Natapos nitong 2025. Wala. 10 minutes, walang si PRRD, hindi na po presidente. So, dapat hindi na po pinagtatalunan to. Actually, mga sangkay, sa tanong kung kanino ba talaga yung project na ito. Sa Pilipino, actually, the only reason why people burst out their anger when PBBM said na one of his 4 legacy project, one of the 4 legacy project, mantakin mo from 2022 to 2025, 4 legacy project lang. Tapos yung dalawa niyan, ewan ko lang yung the rest pero sigurado ako halos lahat doon credit, grabbing lang. Now, sa susunod na video mo, ipakita mo nga yung 4 na legacy project niya at titingnan natin. Meron ba tayong makikita doon na pwede natin mabatikos? No? So, etong bridge na ito is legacy project. No? That's what we call the credit grabber. Hindi nga rin siya nagpapasalamat sa China, Republic of China, na ang Republic of China mismo ang nagpatayo ng bridge na yan. Hindi niya nakuha ang pasalamatan yun during the interview. Okay? Ito, sige, continue tayo. Para sa ating mga Pilipino.
Tandaan po natin, sa bawat mga project sa Pilipinas, lahat po ng mga nagiging pangulo, especially kung sila ang nakaupo, tapos sila ang magtatapos, nasa kanila yung credit. Pero Ay, nako, grabing logic nito, pare, nakakabobo. Nakakabobo yung logic nitong tao na to. Sigurado ako, guys, no, sa mga laging nanonood nito, mapapansin nyo na, kung yung utak nyo is pa-evolve, mapapansin nyo na talagang wala nang saysay ang pinagsasalita nito o pinagsasabi nitong etong bangkay-sangkay na to. No? Wala. Utak to, bangkay. Meaning to say, patay ng utak nito. No? So, ano ba talagang dapat nyo gawin dito, guys? No? Kayo marunong din dapat kayo gumamit ng internet. Kasi nga, ito, nag-google nga. No? Nag-google nga siya. Pero, mali-mali pa. No? Naturalmente, pag nag-search ka ng construction date ng bridge, natural ang ibibigay sa iyo yung date mismo, hindi yung kung kailan talaga nagsimula. Gago. Pero ito mga sangkay kasi, hindi lamang po ito tinapos si PBBM. Siya po mismo ang nag-umpisa, siya rin po ang nagtapos. Kaya yung mga DDS dyan na pinaghihimutok nila na kay PRRD daw, guys, tigil-tigilan nyo na yan. Lakas ng loob, guys, no? Ito, tinan mo yung mukha niya, guys, no? Matatawa ka na lang, no? Ang magsisinungaling ka pa, halata pa yung mukha mo na sinungaling ka. No? Nung una, payat-payat dito, guys. Ano yung payat-payat, no? Pero sabihin natin, hindi bilog yung mukha. Eh, tingnan mo, parang Mojako na ngayon. Mojako? Okay? Anak ng toko, pati ba naman yung proyektong to, inaangkin ninyo? Hindi naman inaangkin yan, guys, no? Sinong unang umangkin yan? Tanong ko lang. Ang unang umangkin yan si PBBM. Inangkin yan na one of his 4 legacy. Doon umalma ang tao. No? Ay, nako. Eto, sangkay dyan, no? Naamoy kita ng debate talaga. Nag-send na marami ilang beses na ako nag-comment sa inyo o sa grupo mo na mag-debate. Tingnan natin. Wala kayong umik. Hindi naman kayo talaga nakikipag-debate kasi doon kayo, tagilid kayo doon eh. 'Di ba? Tagilid kayo doon kasi mga fake news peddler kasi sila. Mga fake news peddler po, yan. Mga pag fake news peddler, guys, talagang hindi mananalo sa debate yan. Ayan. Paano nyo i-debunk yan? November 23 nga. Wala na. Ikaw na mismo nag-debunk sa sarili mo, hindi na kailangan i-debunk yan. November 2023 nga. Wala nang laman yan. Ito, tingnan mo, guys. Kasi laging nag-search siya sa Google, ito. Bukana. Nag-search Ito, siya sa Bukana Google. Bridge. Tingnan natin yung construction period. Construction period ang sinearch niya. Naturalmente, anong lalabas doon? Nga, mag-search kayo. Construction period ng Bukana. Anong lalabas? May lalabas ba na 2018? Lalabas pa kaya doon yung 2018 na signed? Lalabas pa kaya yung panahon ng negosasyon? Naturalmente, hindi lalabas yun sa first page of Google kasi yung keyword na ginamit mo is specifically for those date kung kailan nag-start ang construction. Napaka-ob naman. Nagiging bobo kayo nito, guys. Yung mga loyalista at apologies, yung mga mga bulag pa, no? Yung mga nabudol, yung mga yung hanggang ngayon di pa alam na nabudol sila. Guys, ginagawa kayong bobo talaga. Kawawa kayo nito. Yung mga anak nyo, nako. Kawawa dito. Lagi nanonood dito. Kasi laging ewan ko ba sa mga ito, mga sangkay? Ewan ko lang rin kung bakit ganyan yung mo. Wala ka naman talagang baseless yung mga pinagsasabi mo. Sige. Commenced in November 2023 with the start of board. Ayan na mga sangkay. Din tinuloy. Nag-start po siya. Hanggang doon lang. Hindi niya tinuloy yung basta the start of board piling works. Board piling works. Ibig sabihin, yung pagsisimula ng construction, no?
hindi sinama diyan, yung hindi na-indicate diyan yung negotiation, approval, sign. Of course, hindi talaga lalabas diyan. Ay, nako. Etong si Sangkay. 2023. Tumataba na ako, kumukute ka na. Oh, dito. Yan. Tuloy, lahat po ng mga project ni PBBM ngayon, kay Tatay Digong daw. Ganito lang yan. Sige. Marami rin projects si Tatay Digong, si former President Rodrigo Duterte, na ang magtatapos si PBBM. So, kaninong project? Kahit sinong umupo dyan, at kung sakaling na-approve na yan, may budget allocated na yan, walang magagawa ang next admin is to continue this unless i-defund yan. No? Unless kung i-defund yan, ha? And there are a lot of projects, no, that was already approved and was defunded. Di nyo pwedeng i-discuss yan. Madaling sabi, dalawa po sila yan. Dalawa po sila. Kasi, kung si BBM, sira ulo. Sige. Hindi niya po tatapusin yung iba. Sige. Patunayan mo yan, ha, na hindi sira ulo yung ano mo, yung pinaglalaban mo. Mga proyekto, like for example, yung subway. Dito guys, hulog, palada, trap na. Siya na mismo nagdidibang sa sarili niya. Sige. Ang subway naman, mga sangkay, panahon pa po yan ni Ferdinand D. Marcos. Kailan? Si Ferdinand Marcos Sr.? Sige, check natin, ha. I-check natin kung kailan ba talaga etong subway nagsimula. Alright? Eto, guys. Yan. Etong project na to was actually conceptualized by the Marcos Sr. Meaning to say, ano ba ibig sabihin ng conceptualize? No? Ay drawing. No, dumaan ang ilang presidente, hindi pa nagawa yan. No? Dumaan kay Pinoy at dyan parang na-approve nung time na yan, dun na na-approve yung ano na yan, naipasa ata nila yung budget, naipasa yung project, and most of the execution kay President Duterte ang gumawa. Na hindi niya inangkin to, guys, ha. He give credit to Noynoy Aquino on this. Now, tingnan mo, ha, yung sinasabi niya kung loko-loko si Bongbong Marcos. No? Dapat pinapatigil niya yung mga project, no? Yung mga ano niyan. Now, eto, Metro Manila Subway project. But it faced a significant funding cuts delay in recent budget on 2024 to 2025. Tinanggalan ng budget yan. 2024 to 2025 budget. So, impacting its timeline and leading a project completion delay. Instead, matatapos sana ito ng 2028. Pero, hindi dahil nga dinefund sa budget ng 2024 to 2025, matatapos ng project na to probably 2032. So, ngayon, sinabi mo na kung loko-loko si Bongbong Marcos, pinagdi-defund na yung mga project katulad ito, dinefund. So, ano? Ha? Anong masasabi mo dyan? Sinabi mong loko-loko pala yung presidente natin ngayon. Dahil dinefund niya yung subway. Nako naman. Sangkay. Hindi, ako, sabihin lang natin, let's give credit to Noynoy. Siya din nagpahalaga dyan. Talagang what Duterte did, he did his responsibility to continue the project. Kasi maganda naman yan.
Pero sino hindi nag-continue sa project na yan? Ha? Ha? Sinong loko-loko? Oh. Oh, kasama na si yung presidente natin ngayon, walang pake kasi dinefund. Ewan ko lang parang ang ibig mong sabihin nitong presidente ngayon parang ganyan yung tono ni Sangkay. Oh, oh, oo. Wala na, wala ding laman utak dito. Oh, oo. Hindi etong administrasyon 'to guys, hindi makapag-loan ng ngayon bago, hindi na makapag-loan kasi wala namang papautang. Oo, oo. Oo. Tinanggal tinanggal yung mga project na walang pondo, oh, kasama itong project na 'to, yung subway. Ay naku, daming mga di pa may budget na 'yan, dinipan niyo, nilagay niyo sa iba. Ang laki niyong nilagay sa flood control. Gra Grabe 'to, oh. Ikaw yung magpapahamak ng, administrasyon. Ikaw vlogger na 'to, ikaw magpapahamak. Oo. Uy, naku, ito ulit-ulit. Oh, ito, oh, nawala. Wala guys, share natin ulit. Yan, oh, So, eto naman, ang ginawa ni PBBM, itong mga natitirang proyekto, maliban po sa iba, yung iba po talaga, wala pong mga tawag dito, walang tulong mula po sa private sector, wala rin pong pera, mga sangkay, hindi nakapag-loan, yung past administration. So, anong ginawa ni PBBM? Tinanggal na po niya. Tinanggal yung project kasi wala dong pondo, wala dong mga private sector walang pondo, bakit? Saan yung pondo, ha? Ay, pinapahamak mo talaga yung ano mo guys 'no. Kung ako yung nagbabayad sa'yo 'no, Sangkay, sigurado ako magagalit ako. Akala ko ba ang talino mo, ha? Ay naku. Paano mo nakuha yung 1.5 million mga kabubuan? Siguro magaling ka naman sa mga conspiracy. Diyan ka magaling actually, sa totoo lang. Isipin mo, umabot ka ng mga milyon-milyong views nung unang panahon, ha? Ngayon, magkano na lang views mo? Pero, paldo ka pa rin. Paldong-paldo. Oh. Pinalitan niya po mga sangkay. Oh, nung pinalit, flood control. Ngayon, uulitin ko, itong Bukana Bridge, ayan po. Ano? Sino ba nagpondo niyan? Ang tanong diyan, sino nagpondo? Oh. Start po siya. Ayan, project timeline. Ako, kabubuhan talaga. Ito, ano natin yan, walang laman eh. Oh, dito. In 2021, ang China umatras kay PRRD daw sa proyektong inabot. Anong source ng mga source ng mga fake news vlogger. Ito unofficial PBBM. Ito, ano din yan eh. Palaki natin para magmumukhang tanga to. Okay, yan. Ito ang source niya, unofficial PBBM supporters. Source niya yan. Nako, talagang magmumukha kayong tanga talaga. Eto, hahamunin ko yung mga loyalista, no? Kakasa natin yung mga debate. Kung magla-live man ako dito sa channel na to, gusto ko umakyat kayo yung mga loyalista para naman masasabi natin na talagang alam nyo yung kung ano yung pinaglalaban ninyo. Pero kung hanggang ano lang kayo, rage bait lang kayo, o magtutroll lang kayo, wala. Walang laman, walang kwenta. No?
Hindi kayo mananalo sa susunod na eleksyon. Sa totoo lang. Ng 4 na taon na walang naumpisahan. Sige. So, nandun na po ito noong 2021. Panahon po ni PRRD. Dapat ipapatayo. Pero, ano? wala pong naumpisahan. Bakit? Bakit nga? Hindi mo nga na-research bakit? Hindi mo nga na-try na bakit hindi ma-execute yung mga ibang project? Bakit na-delay? Nasa ibang planeta ata to nung 2021 tsaka 2020 tsaka 2019 nasa ibang planeta to. Malamang. Ewan ko anong nangyari. Inabot pa po ng 4 years. Nasa ibang planeta nga to, guys. Nasa ibang planeta to kasi hindi niya alam eh. No? Hindi siguro to nakapag-vaccine, guys. Imagine niyo 4 na taon. Walang naumpisahan. Then, by 2022, ibinalik ni PBBM. Dako, misleading to. Dako, misleading guys, no? Sige, araw-arawin natin to. Magiging pulutan ko to, guys. Niregaluhan ni BBM yung mga taga Davao. Binalik ni BBM ang China sa kasunduan at tinanggap ito. Ito pa. Ano ba? Ano bang nalilito na sa mga tao? Kung ako isang loyalista, no? Sino ba kausap ni PBM? China? O yung construction firm ng China? Ngayon, sasabihin nyo, China. Okay. Sige, lagyan natin China. Nung 2023-2022, kasagsagan ng mainit sa West Philippine Sea. Do you think makikipag-nego kaya si PBBM doon na mainit tayo sa Pilipinas? Inaaway nga yung China. Yan pa lang mismo, guys. Sasabihin ko sa inyo, kung doon pa lang nagsimula yung negosasyon, wala na. Bagsak. Ayaw ng China magiging suporta o hindi susuporta yung China sa bridge na yan. Diba? Yung kinakanyon tayo ng water cannon ng China, 2023. Tapos 2022, doon pa lang mabait pa yung kuting pa lang siya na yung doon. Etong kuting na to, mabait na mabait. Nako. Pag fake news kasi, guys, talaga hindi mo mapanindigan kung ano yung ang pinaglalaban mo. Yung ano yung informasyon na nirelease mo. Kasi nga, fake news siya eh. Hindi niya mapapanindigan yun. Galit daw si BBM sa mga Chinese. Hindi po. Galit lang po siya sa mga nang-aagaw ng teritoryo natin. Pero hindi po yung buong Chinese. Ngayon. Di buong Chinese. Sino ba nang-aagaw sa Chinese? Sa West Philippine Sea? Community. Mga negosyante ng mga Chinese. Hindi. Mate ka, boy. Again, hindi negosyante yung Chinese firm. Yung binasa mo, i-search nyo, is a state-owned. Meaning to say, gobyerno ng China ang nagpapatakbo doon. Yung talaga. At sino ba nagpupondo dyan? Wala. Eto guys, no? Sabaw. Malabnaw. Walang kwentang video. Sabi ko nga sa inyo guys, wala rin kwentang reaction ko dito kasi wala naman talagang kwentang nire-react natin dito. Pero, troll na lang tayo, di ba? Malakas silang mang troll, guys. Malakas silang mang rage bait, no? Eto, i-rage bait din natin itong mga loyalista na ito. No? Titingnan natin. Kung, again, send my message to this guy, kung sino may yung mga pangbato nyo na loyalista, no, na vlogger. Vlogger, hindi yung mga nasa pamumunuan kasi hindi naman natin ka-level yun eh. Dito tayo sa mga vlogger to vlogger. Meron pa maraming mga vlogger diyan. Makikipagdebate ako, no? Makikipagdebate, sabihin niyo lang kung kailan at anong channel para doon kayo doon tayo magdedebate. Okay? Alright. Anyway, guys, yung timeline nito, guys, ito papakita ko na lang sa inyo para at least klaro. Ito. Yan. Under Duterte funding bridge was secured in the Philippine government and China. So, ibig sabihin, China ang nagpopondo. 2018 pa lang, na plano na yung bridge. Okay? Tapos, was already public. Na public na yan. So, meaning to say, meron ng usapan dito, guys. No? Ito, tingnan nyo. Itong timeline, no? 2018.
agreement stage, the grant agreement, a change of letter of the China Aid localized project for Davao River was signed on November 2018. Okay? Now, on 2022, doon na nagsimula ang planning. Okay? Hindi ibig sabihin na 2022, pag-start ng let's say for example, nung 2022, early of this year, doon na nagsisimula ang plano. Detailed design. Ito yung DED. Yan. Tama yan. DED. Yan. So, doon nagsimula. Okay? So, of course, after a year, construction na sa, November 3. And ito na yung part na supposedly na i-supervise ng Philippine government yung construction. Diba? I-supervise lang. Kumbaga, tingnan mo lang yan dyan, ha? Tingnan mo lang. Wala kang ambag. Tingnan mo lang. Anyway, guys, no? Thank you so much for watching this video. And again, araw-arawin natin to si Sangkay dyan, guys, para at least ma-minimize o at least, guys, may matutunan naman yung mga loyalista at apologists, no? Na dapat piliin nila yung mga informasyon na makukuha nila. Kasi, wala guys, magiging bobo talaga kayo pag nanood kayo ng isang dyan. Okay? Anyway guys, once again, this is Bisho Shante. Thank you so much for your time and have a great day. Bye for now.